Mas marami akong mamatay, mas lalo akong lumalakas. Pero bago siya makalayo, lumitaw si Qiao Shuanglin at tinadyakan ang kanyang mukha papasubsob sa lupa. Niya third rank nether passage lang pala. Iyan na yon. Napailing siya. Hindi ka man lang karapat-dapat na gamitan ko ng demonic disintegration. Ako ay galing sa Martial Alliance, sigaw ni Sword Fiend, desperado. Kapag ipinagpatuloy mo ito, siguradong hindi ka palalampasin ng Martial Alliance. Lumapit si Qiao Shuanglin. Oh, Martial Alliance? Parang matindi ah. Siyempre malakas, sabi ni Sword Fiend, sinusubukang basahin ang reaksyon nito. Itinatag ng hari ng Qin ang Martial Alliance na tumatahak sa Dao gamit ang lakas ng martial arts. Pagkamatay ng Martial Saint, umatras sa dilim ang organisasyon at unti-unting humina. Ngayon, tanging ang hari ng Qin na lang ang karapat-dapat humawak ng watawat ng martial cultivation. Oh, natatakot ka na ba? Kapag sinaktan mo ako, siguradong slap. Pinutol ni Qiao Shuanglin ang pananalita niya gamit ang isang malakas na sampal. Tama na ang satsat. Ano ba yang tahak sa Dao gamit ang lakas ng martial arts na yan? Umubo si Sword Fiend. Ang pagtahak sa Dao gamit ang lakas ay nangangahulugang pag-angat sa antas na mas mataas sa Nether Passage, Martial Path of Dao, mataas na antas Nether Passage, gitnang antas Key Force Techniques, mababang antas I. At ang pagpapanday ng gintong katawan ng Martial Dao, ang pagbasag sa limitasyon ng katawan ng tao. Hindi tinatablan ng armas o apoy, binabasag ang lahat ng sining gamit ang brute strength. Puro walang kwentang tao ang martial society, pero hindi ang martial. Tanging mga mandirigmang Nether Passage lang ang kwalipikado rito, lahat top-tier elite. Itinaas ni Qiao Shuanglin ang kilay. Ganoon ba kalalakas kayong lahat? Kung interesado ka, pwede ka ring sumali. Sa lakas mo, ayos lang kahit hindi ka pa Nether Passage. Kalma niyang gumuhit ng ilang linya sa hangin gamit ang daliri. Sigaw ni Sword Fiend sa matinding sakit. Matandang demonyo. Talagang umatake ka? Hindi ka ba natatakot na gantihan ka ng Martial Alliance? Tumawa si Qiao Shuanglin. Kung tulad mo lang lahat ng Martial Alliance, ano ang dapat kong ikatakot? Pumikit siya ng mariin. May matagal na akong tanong, ano nga ba ang totoong kaibahan ng Nether Passage at Inner Strength? Ngayong araw, ipakita mo sa akin. Gamitin mo ang instinct mo bilang Nether Passage warrior at linawin mo. Kung maiwasan mo kahit isang galaw ko, bubuhayin kita. Bantayan mo ang kaliwang pisngi mo. Kumilos si Qiao Shuanglin. Aktibado si Sword Fiend ng kanyang teknik, predict the enemy's move. Larong-klaro ang galaw ng palad niya. Kaya ko itong iwasan. Kahit gaano pa kalakas ang blood energy mo, kung hindi mo ako matamaan, wala ring silbi. Umiwas siya. Biglang may kalmadong tinig kanan. Slap! Tumama ang palad ni Qiao Shuanglin sa mukha ni Sword Fiend. Sumunod ang pangalawang sampal. At pangatlo. Kaliwa. Kanan. Kanan ulit. Slap! 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 Nanginginig si Sword Fiend. Paano nangyari ito? Kita ko ang atake, bakit hindi ko maiwasan? Mas mabilis pa siya kaysa sa perception ng isang Nether Passage. Sa huli, isang brutal na hampas ang tumapos kay Sword Fiend, tumilapon ito at bumulagta. Pipakiusap iyak ni Sword Fiend duguan. Nagmakaawa ako. Wala tayong alitan, bakit mo ako gustong patayin? Lumapit si Qiao Shuanglin malamig at walang awa. Bakit? Sige, para mamatay ka ng may paliwanag. Hinawakan niya ang ulo ni Sword Fiend. Nang pinatay mo ang mag-asawang Fang para sa sariling kapakinabangan, naisip mo ba na darating ang araw? Kaya pala. Hingal ni Sword Fiend. Patawarin mo na ako kahit ngayon lang. May isisiwalat ako tungkol sa Martial Path of Dao. Sumagot si Qiao Shuanglin, wala nang kailangan pa. Ako si Qiao Shuanglin, wala akong interes. Gugustuhin mong marinig ito, sigaw ni Sword Fiend. Nagsisimula ang martial path sa espiritu, at pagkatapos ay pinapalakas ang katawan. Ang Martial Alliance ay nagsasanay sa Golden Body Technique, 3 yugto, Bronze Skin, Iron Bones, at Golden Body. Ang lakas ng katawan ng isang naglalakad sa Dao ay mahigpit na kaugnay sa kanilang ranggo sa Nether Passage. Ang isang third rank na mandirigmang Nether Passage, tulad ko ay makararating lamang sa Bronze Skin na yugto. Ang susunod na dalawa ay nangangailangan ng ili.
Dumugo ang kanyang bibig. Bumagsak ang kanyang katawan, napagod. Napamaang si Qiao Shuanglin sa kanyang nakita. Patay na siya. Sinuri niya ang pulso. Walang pulso. Pumano siya ng biglaan. Halimaw na may lason. Life-death sigil. Lason. O isang spell ng Daoist restriction. Kinuha ni Qiao Shuanglin ang isang scroll mula sa katawan ni Sword Fian. Ano man ito, isang bagay ang tiyak, ang mga taong nagbabantay ng lihim ng martial path of Dao ay ayaw itong mailabas. At sila ay walang awa, matalim ang desisyon, at malamig ang dugo. Hindi kalayuan, sa anino, bumulong ang pinakamagaling na divine detective sa buong mundo, si Wei En. So, totoo nga ang sinabi ni Qiao Zong. Ang Qiao clan ay talagang isang nakatagong makapangyarihang pamilya. Lumingon si Qiao Shuanglin, naramdaman ang presensya. So ikaw pala. Matagal ko nang narinig ang tungkol kay Lord Wei En, ang Divine Constable ng Kabisera, nagpapatrol sa gabi tulad ng isang multo. Ang pagkikita natin ngayon ay nagpapatunay sa mga rumor. Sumagot si Wei En ng magalang, pinupuri mo ako, Ginoo. Biglang, yele. Sumuntok si Qiao Shuanglin kay Wei En. Sumabak si Wei En pabalik ng ilang beses, nagulat. Elder Qiao, anong ibig mong sabihin sa ganito? Ang batang miyembro ng aming pamilya, si Qiao Zong, ay pinatay ng hindi makatarungan ng korte, sigaw ni Qiao Shuanglin, tumatakbo papalapit. Ang galit na ito, ang alitan na ito, ako, si Qiao Shuanglin, ang maghahatid ng hustisya. Patuloy ang kanyang pag-atake, tumalon siya sa ere. Si Wei En, ang mga mata ay kumipot, inaktibo ang kanyang teknike. Soul Demon Claw. Sumuntok si Qiao Shuanglin at tinuligsa ang malamig na atake. Nagkalayo ang dalawang lalaki, bumangga sa lupa. Nag-ukit ng kunot si Qiao Shuanglin. Naputol ang aking internal energy sa isang iglap. Ito ba ang lakas ng isang first-rank refining spirit martial artist? Ngayon, madali kong matatalo ang mga third-rank martial artist. Pero laban sa isang first-rank, ang kanilang instinct sa pag-predict ng galaw at bilis ay malayo sa akin. Nagsalita si Wei En ng kalmado, Elder Qiao, wala akong masamang layunin. Gusto ko lang magtanong tungkol sa Qiao family. Bumuntong hininga si Qiao Shuanglin. Isang alalay ng korte, paano ko paniniwalaan ang isang salita mo? Sa isip niya, mukhang sapat na para sa isang pagsusuri, panahon na para tapusin ang palabas na ito. Tinaas niya ang kanyang boses, tandaan mo ang aking pangalan, Qiao Shuanglin. Narito ako upang maghanap ng hustisya para kay Qiao Zong. At sa kanyang sarili, iniisip niya, siguraduhing mag-ulat sa korte at magpasiklab ng galit sa akin, ha? Tumalon si Qiao Shuanglin palayo habang sumisigaw si Wei En, ang malamig na laso ng Soul Demon Claw ay mahirap tanggalin. Pwede kang pumunta sa Xweling Hall sa kanlurang bahagi ng lungsod at hanapin si Dr. Dong Xweling. Sumagot si Qiao Shuanglin, pinahahalagahan ko ang kabutihang loob ni Lord Wei. Sa isip ni Wei En, tulad ng inaasahan ko sa Qiao family, ang teknik ko sa pangil ay kayang putulin ang kanyang laman, ngunit hindi ito umabot pa sa loob. Ang kanyang internal energy ay mas matindi pa kaysa sa kanyang pisikal na katawan. Sai, alam kong gusto mong ipakalat ang balita, pero ang makipagsagupaan sa immortal sex at sa kanyang kamahalan ay parang paghagis ng itlog sa bato. Ang Qiao family ay nag-aalay ng sarili para sa hustisya, at hindi ako yung klase ng tao na magpapahina sa isa na nahulog na. Hindi ko hahayaan na mamatay ka ng ganito. Sumigaw siya, matagal ka nang nanonood, bakit hindi ka pa bumaba at makipag-usap? Isang lalaki mula sa anino ang biglang tumalon pabalik, nagulat. Sumigaw si Wei En, takot na takot ka, huwag tumakbo. At sa kanyang isipan, walang dapat makaalam sa nangyari dito ngayon. Isang oras ang lumipas. Dumugo si Wei En mula sa maraming sugat. Qiao Shuanglin. Bulong niya, wala akong lakas para pigilan ang pagkalat ng pangalan mo sa kabisera ngayong pagkakataon. Ang pagtahak sa Dao gamit ang lakas ng martial arts, mas nakakatakot pa kaysa sa inaasahan ko. At pagkatapos, bumagsak siya sa lupa. Matapos ang ilang saglit, nagsalita si Fang Yuan, Senior, ang iyong dakilang kabutihang loob, ako, si Fang Yuan, ay hindi ito malilimutan. Sumagot si Qiao Mu, sabihin mo ang kailangan mong sabihin. Huwag mag-kneel na parang walang dahilan. Sinabi ni Fang Yuan, yes ni. Tiningnan siya ni Qiao Mu ng seryoso. Ang sword fiend na iyon ay masyadong sakim.
Dinala ang Blood Sun Scroll upang patayin ako, ngunit namatay ng hindi inaasahan. Ngayon na ang Sun at Moon Scrolls ay naibalik sa kanilang nararapat na may-ari, ang pagkamatay ng iyong mga magulang ay kahit papaano'y napaghiganti. Ipinakita ni Fang Yuan ang isang scroll at tiningnan ni Qiao Mu ito ng magulo. Ipinaliwanag ni Fang Yuan, bagaman ang Sun at Moon Scrolls ay nagdulot ng pagkawasak sa pamilya Fang Ko, ito pa rin ay mga yaman. Ngayong araw, ituring ito bilang isang ibinibigay ko ito kay Senior Qiao. Pakiusap, tanggapin mo. Nag-alinlangan si Qiao Mu. Ito maaaring hindi tamang gawin. At sa kanyang isipan, isang scroll na makakatulong upang mag-breakthrough sa refining spirit stage. Hindi ko kayang labanan ang tukso. Hinimok ni Fang Yuan, pakiusap, tanggapin mo na. Pakiusap. Bukod pa dito, ikaw pa nga ang nasaktan habang tinutulungan ako. Talaga, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Sa wakas, pumayag si Qiao Mu, sige. Mula ngayon, ikaw ay protektado ng Qiao family. Ilang saglit pa, binuksan ni Qiao Mu ang scroll. Tignan natin kung anong meron ang Sun at Moon Scrolls. Tiningnan niya ito ng seryoso at sinabi, yene mukhang hindi naman gaano. Dumaan ang dugo mula sa scroll, tumulo sa sahig. Nagsimulang magtanim ang sahig ng mga bulaklak at damo habang ang dugo ay dumadaloy dito. Nalaman ni Qiao Mu na siya ay nailipat sa isang ibang dimensyon. Kaya ito ang katotohanan sa likod ng Sun at Moon Scrolls. Nabigla siya sa takot. Demonic Body Disintegration. Anong nangyayari? Nag-activate ang Demonic Body Disintegration ng kusa. Ang kanyang blood energy ay umusbong ng hindi mapigilan. May isang kakaibang puwersa na dumaloy sa kanyang mga braso at buto. Nagsimulang sumakit ang kanyang mga meridian. Ito ang Sun at Moon Scroll. Naisip niya. Ang aura nito ay patuloy na hinihila ang aking blood energy. Ang kanyang lakas ay dumagundong. Isang notifikasyon ng sistema Beni nagsabi, Demonic Body Disintegration, pag-unlad Demonic Body Disintegration, pag-apoy. Ipinag-flex ni Qiao Mu ang kanyang braso, tumawa. Haha! Hindi ko inasahan na makakagawa ng breakthrough kahit naganap ko nang na-master ang Demonic Body Disintegration. Tawagin natin itong upgraded version na Crimson Moon Burning Blood Art. Biglang, sumabog ang kanyang braso dahil sa mga pumutok na ugat. Anak ng, totoo nga ang Isol Demon Claw ni Wei En, pati ang aking nagbabagong laman ay hindi kayang takpan ang sugat. Anong klaseng kalokohan? Bakit hindi humihinto ang pagdurugo? Ayos lang ito kanina . Pagkatapos, napansin ni Qiao Mu ang isang kakaibang bagay. Ang dugo ay nagiging espada. Tinutukoy ba nito na gamitin ko ang mga teknik ng espada? Ipinagulong niya ang espada, nag-iwan ng sugat ng dugo. Kung pagsasamahin ko ang aking internal energy sa dugo at ilalabas ito bilang mist, magagamit ko ang Blood Sword technique. Mahihirapan ang kalaban sa Blood Sword, at mas malawak pa ang saklaw nito kaysa sa mga normal na galaw ng espada. Crimson Moon Burning Blood Art, Blood Sword Technique. Isang galaw na may mataas na halaga ng dugo. Tamang-tama para sa kinabukasan, dumating si Qiao Shuanglin sa Dongxinglin Clinic. Ang klinikang ito ba ang binanggit ni Wei En? Tanong niya habang tinitingnan ang paligid. Ang daming tao. Mukhang may kakayahan na itong Divine Doctor Dongxinglin. Isip ni Qiao Mu, hindi kayang pagalingin ng body transformation technique ang malamig na lason ni Wei En. Tamang pagkakataon ito para makita kung anong kaya ng Divine Doctor na ito. Isang tao sa madla ang sumigaw, anong klase kang Divine Doctor? Pa! Naghintay ako ng mga araw, at ngayon sasabihin mong hindi mo ako bibigyan ng pansin. Gusto mo ba akong patayin? Tignan niyo lahat. Ang tinatawag na Divine Doctor ay tumatangging magligtas ng buhay. Ang kaibigan niyang nakahiga sa lupa ay sumigaw ng sakit, mamamatay na ako. Isang-isa pa sa madla ang dumadaldal, anong Divine Doctor? Mas mukha pa siyang isang ganid na pekeng manggagamot. Si Dongxinglin, na parang walang pakialam, ay sumagot, may simpleng sipon lang. Nagawa ko na ang reseta. Inumin lang ang gamot ayon sa tagubilin, at gagaling siya sa loob ng 3 araw. Ang lalaking nakahiga ay nagsimulang umubo ng dugo. Sumigaw ang isang matandang tao sa madla, umuubo siya ng dugo. Yan ba ang sinasabi mong simpleng sipon? Peke kang doktor. Pinapatay mo ang mga tao para sa pera. May isa pang nagsalita, nabalitaan ko na may namatay sa Xinglin Clinic kamakailan.
Baka naman si Dong Xinglin ay gumagamit lang ng kanyang pangalan. Isang pang-ibang tinig ang sumingit, wala ng kalinawan. Hindi na yata gumaling ang mga pasyente ko sa mga huling bisita ko, mukhang hindi na siya makapagpagaling. Ang kaibigan ng baldadong lalaki ay nagsabi, dati hindi ba't nagtrato siya ng libre? Ngayon may bayad pero hindi naman siya makapagpagaling ng sakit. Sumigaw ang isang bata, huwag kayong maging ganap na makatarungan. Marami ng buhay ang nailigtas ni Dr. Dong sa pamamagitan ng kanyang libreng paggamot. Kung wala siya, hindi kami mga mahihirap ay hindi makakapagpatingin ng doktor. Sumagot ang isang lalaki sa harap, baka naman gawa-gawa lang niya ang lahat na yon para gumawa ng pangalan. Tignan nyo, lahat ng tao ay pumupunta dahil sa kanyang divine doctor na kasikatan at kumikita ang klinikang ito. May isa pang nagsabi, kung sa tingin mo hindi sapat si Dr. Dong, maghanap ka na lang sa ibang lugar. Ang panggugulo nyo lang ay nagpapabagal sa paggamot ng iba. Ang lalaking nasa harap ay sumagot, ha? Gusto nyo kaming patagilid dahil tinamaan kita? Akala ko ikaw lang ay isang patibong para sa klinikang ito, tinutulungan lang nila tayo na mawala ang pera. Sumigaw ang bata, ika. Tahimik na nakinig si Qiao Shuanglin mula sa likuran at iniisip, ang tatlong taong ito ay may malakas na buhay, hindi sila ordinaryong tao. Ang pasyenteng umuubo ng dugo ay malinaw na may reverse na daloy ng vitality. Sinasadya ba nilang magdulot ng kaguluhan? Biglang sumigaw ang isang tao, magbigay daan. Pakiusap lahat, hayaan niyo akong makadaan. Dr. Dong, maaari mo bang tingnan ang anak ko muna? Nahihirapan siyang huminga. Sumagot si Dr. Dong Swelling, pakiusap, tumayo. Hayaan mong tingnan ko muna ang iyong anak. Ang lalaking nasa harap ay nagsabi, hey. Kami ang nauna. Habang biglang hinawakan ng kaibigan ang kanyang braso at pinigil siya, sinabi ng ama ng bata, Doktor, ano ang kalagayan ng anak ko? Sumagot si Dr. Dong Swelling, ha ito ba isang pinagsanib na masamang spider ng kaluluwa? Pinawisan ng malamig ang batang lalaki sa sakit. Idinagdag ni Dr. Dong Swelling, sa bawat lungsod sa Central Plains ay may immortal sex na nakatambay doon. Ang mga mahihinang demonyong nilalang na ito ay karaniwang nagtatago sa mga liblib na bundok at kagubatan. Paano naharap ang anak mo dito? Sumagot ang ama, nagmula kami sa Tan County. Kalahating buwan na ang nakalipas, ang Tan County ay nakaranas ng kalamidad na dulot ng tao at maraming mga nasawi. Gusto ko lang sanang dalhin ang aking anak sa Imperial Capital upang maghanap ng ligtas na lugar, ngunit hindi ko inasahan. May nagsalita mula sa madla, isa na namang kalamidad na dulot ng tao. Narinig ko na ang mga demonyong cultivators mula sa Blood Lotus sect ay nagpataya ng 10,000 sa Tan County para gumawa ng 10,000 souls banner. Kaya totoo nga. Ang kaibigan niya ay nagsabi, nabalitaan ko rin yon. Isang disipulo na si Dao Zhen mula sa Great Dao sect ang pumunta upang patayin ang mga demonyong cultivators. Ang kanilang laban ay nakapinsala sa dalawang nayon na nagdulot ng maraming pagkamatay. Hindi lang iyon. Isang buwan na ang nakalipas, naglaban ang mga immortal cultivators, at kalahating lungsod ang nawasak ng kidlat mula sa langit, at mga civilian casualties ang umabot sa daan-daang libo. Isip ni Qiao Shuanglin ang mga cultivators na naman. Hindi nakakapagtaka kung bakit tinawag nila itong kalamidad na dulot ng tao. Nakikipaglaban ng walang ingat para sa mga tagasunod at teritoryo, habang ang mga ordinaryong tao ang nagdurusa sa mga kahihinatnan. Tinanong ng ama, maari ko po bang malaman magkano ang gagastusin para gamutin ang kondisyon na ito? Sumagot si Dr. Dong Swelling, para sa paggamot, kailangan muna nating magbigay ng anesthesia. Pagkatapos ay gagamit tayo ng matalim na talim para buksan ang ilong at tanggalin ang ghost spider. Pagkatapos nito, kailangan ng maingat na pag-recover. Kung lahat ng ito ay isasama hindi bababa sa 50 tiles ng pilak. Nagulat ang lalaki sa harap, 50 tiles. Katulad ng iniisip ko, pera lang ang inaalala mo, hindi ang magligtas ng buhay. Paano kami mga mahihirap magkakaroon ng ganung kalaking pera? Brother, huwag kang maniwala. Ginagamit lang niya ang anak mo bilang leverage para utuin ka. Itinapon ni Qiao Shuanglin ang isang bag ng pera at nagsabi, narito ang 50 tiles. Pakiusap, gamutin ang bata, doktor. Sumagot si Dr. Dong Swelling, ikaw Sumagot si Qiao Shuanglin, ano? May mali ba? Sumagot si Dr. Dong Swelling, magaling, napakabuti. Aki, agad na dalhin ang bata sa loob ng silid para sa pag-aalaga. Sumagot si Aki, opo.
Nagsabi ang ama, magandang tao, maari ko bang malaman ang iyong pangalan? Babayaran ko ang utang na ito ng pasasalamat sa buong buhay ko. Sumagot si Kiao Shuanglin, ang pangalan ko ay Kiao Shuanglin. Isang maliit na tulong lang. Isip ng lalaki sa harap, may nakikialam. Damn! Hindi ko dapat siya pahintulutan na sirain ang mga plano ni Master Wan. Isip ni Dr. Dong Xueling, siya ba ang Kiao Shuanglin na kamakailan lang ay naging sikat sa Imperial Capital? Biglang nagsalita ang lalaki, o Enre. Kaya ikaw pala ang dakilang Kiao. Ang pangalan mo ay talagang ang kilala. Si Hero Kiao ay isang huwaran para sa mga tulad namin. Sa tuwing makikita ka, sumisigla ako. Ang bawat miyembro ng pamilya Kiao ay isang dakilang bayani, isang tao na maaasahan namin mga mahihirap. Sumagot si Kiao Shuanglin, hindi, sobra ka naman. Isang lalaki ang nagsabi, walang anuman. Nakita namin lahat ng nangyari. Biglang tumayo ang lalaking umuubo ng dugo at nagsabi, binayaran mo ang paggamot ng anak mula sa sariling bulsa. Talaga kang isang taong may malaking kabutihang loob at makatarungan. Isip ni Dr. Dong Xueling, sigh. Malinaw na ang mga taong ito ay sinasadya ang kabuluhan. Nagpapanggap sila na mahina para makuha ang awa ng iba. Kapag tinulungan mo sila, hihingi lang sila ng higit pa. Sa huli, ang mga nagdadala ng panggatong para sa iba ay sila mismo ang masusunog. Sinabi ng lalaki na may malaking ilong, mahihirap din kami at hindi kayang bumili ng gamot. Dahil ikaw ay isang mabuting tao, bakit hindi mo rin kami tulungan sa gamot namin? At iniisip niya, hehe, hindi ba't ipinagmalaki ng pamilya Kiao na ang bawat tao ay may responsibilidad sa kapalaran ng mundo? Kung itataas mo ang iyong sarili sa ganung antas, naghihintay ka lang ng matinding pagbagsak. Inamoy ni Kiao Shuanglin ang kanyang daliri at nagsabi, hindi ko gagawin. Nagulat at nalito ang lalaki na may malaking ilong at si Dr. Dong Xueling. Sinabi ng lalaki na may manipis na bigote na nagulat, ano hindi ba't papabayaan ni Hero Kiao ang mga nangangailangan? Sinabi ng lalaki na may malaking ilong, isa ka lang hypocrite. Sumagot si Kiao Shuanglin, huwag mong gawing mali. Hindi ako katulad ni Dr. Dong. Sa buhay ko, pinakamalupit sa lahat ang pamimilit na moral. Habang siya ay nagkikiskis ng kanyang kamao. Itinutok ng lalaki na may malaking ilong ang daliri kay Kiao Mu at nagsabi, ika sa harap ng araw, sa ilalim ng malinaw na kalangitan, hindi ka magtatangkang maging marahas. Tignan niyo, ang pamilya Kiao ay nang-aapi ng mga may sakit, ginagamit ang lakas laban sa mahihina. Habang tinutulungan ni Kiao Mu ang lalaki na may malaking ilong, tinusok siya sa dibdib na nagpagulo sa kanya. Pagkatapos, siya ay itinapon ng malakas na puwersa at sumigaw ng sakit, Ang lakas ng inner energy. Sinabi ng isang tao sa madla kay lalaki na may malaking ilong, hoy. Dahil lang hindi ka binabayaran para sa gamot, hindi mo na ba sila pwedeng saktan? Sinabi ng kaibigan, tama. Wala kayong kahihiyan. Sinabi ng lalaki na may malaking ilong, hindi ko ginawa. Nagpapanggap lang siya na nasaktan. Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Tingnan mo, hindi nga siya eh. Sumagot si Kiao Shuanglin, nagulat. Hindi inaasahan? Habang kumakapit siya sa kanyang dibdib dahil sa sakit. Ang lalaki na may malaking ilong, na patuloy na tinuturo si Kiao Mu, ay nagsabi ng kalituhan, nasaktan. Nang magulat siya ay nagsabi, Holy Mother, lumabas ang kanyang puso. Sinabi ni Kiao Shuanglin, so ikaw pala ay isang martial artist. Bakit ka nagpapanggap na mahina? Anong layunin mo? Cough. Baka ikaw ay sumusunod sa utos ng iba upang magdulot ng kaguluhan sa Yinglin Clinic. Sumigaw ang isang tao sa madla, mga hayop kayo. Si Hero Kiao ay matulungin sa iba, at nang mabigo ang plano nyo, pinilit nyo silang patayin. Dalhin siya sa mga opisyal. Sa mga opisyal. Mabilis. Huwag silang makatakas. Habulin sila. Habang sila ay tumatakbo, sinabi ni Dr. Dong Xueling, Hero Kiao. Magtiis ka, maghahanap ako ng paraan para iligtas ka. Sumagot si Kiao Shuanglin, Dr. Dong, hindi ko na kaya. Sinabi ni Dr. Dong Xueling, mabilis. Dalhin ang hemostatic na gamot. Habang ina-apply ang gamot sa dibdib ni Kiao Mu. Ako'y nailigtas. Nagulat at nalito si Dr. Dong Xueling, tulad ng inaasahan kay Ir Dong. Talagang buhay na buhay ang mga patay. Sinabi ni Dr. Dong Xueling, Hindi ko nga eh. Sumigaw ang madla, miraculous healing, Ir Dong. Pasensya na at nagduda kami dati.
Ang pagkakaroon ng isang divine doctor na katulad mo na nag-aalaga sa amin ay isang biyaya mula sa mga nakaraang buhay namin. Isip ni Dr. Dong Swelling kaya pala. Siguro ito ang lihim na teknik ng martial arts faction. Bagamat ang lalaking ito ay kumikilos ng hindi maipaliwanag, siya ay tulad ng isinulat ni Wei En sa kanyang liham, isang tunay na kabalyero, hindi na sayang ang paghihintay para sa kanya. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.